matagal na rin yung panahon na hindi ko alam kung kilala mo pa ako kasi bata ka pa noon nung nawala ka. Saka matagal-tagal na panahon na yon. Pero alam mo, hinahanap ka namin. Huwag mong isipin na nag-iisa ka lang dyan. Maganda po yung nandiyan yung tatay mo. Wala na nga po yung nanay ko, wala po yung tatay ko. Kaya yung nangyari sa akin, yung buhay ko naging mahirap. Nagbibitap tayo ng painting. Ay, si Jesus! Si Jesus na siya! Uy! Ikaw po. Bakit na kayo pumunta? Sabi ko po kay Totoy, pupunta lang kami sa Novaleta. Sino si Totoy? Pinsan lang po. Saan ka man? Dito mama mo, nahanap ka namin, namimiss ka na namin. Sana umuwi ka na. Lola mo, hanap na ng hanap sa'yo. Di ba naman sa kahanapin? Hindi tuloy makakain mo na sa ka. Ikaw lagi huwag bibig niya ng mga itakat. Sana umuwi ka na. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, aabot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikitang inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod, sa tuwing nagpipinta ang 40 anyos na si Gemma, isang tao sana ang gusto niyang maging paksa ng kanyang mga dibuho. Ang kanyang kapatid sa ama na si Jesus, 22 taon nang hindi niya nakikita. Dito sa Reunions. Kung madiskubre mong meron ka palang kapatid sa labas, ano ang iyong gagawin? Maaring biro ito para sa ilan, pero para kay Gemma, hindi biro ang mahigit 2 dekada ng paghahanap niya sa kanyang kapatid sa ama na si Jesus. Sa tuwing nagpipinta ang 40 anyos na si Gemma, kaunting imahinasyon lang daw ang gamit niya para mabigyang buhay ang kanyang mga obra. Ngunit sa tagal ng araw niyang nagpipinta, isang tao sana ang gusto niyang maging paksa ng kanyang mga dibuho. Ang kanyang kapatid sa ama na si Jesus, 22 taon nang hindi niya nakikita. Ayon kay Gemma, 100 raw lahat silang magkakapatid. Ngunit 6 lang daw sa mga ito ang lehitimong anak ng kanyang ama na si Mang Sandy sa kanyang ina na si Aling Mila. Habang ang 6 na iba pa, mga kapatid na lamang nila sa iba't ibang mga nakarelasyon ng kanilang ama. 6 kami magkakapatid na legal. After nung ika-6 namin yung bunso, doon na nag-start siguro kasi yung tatay ko, kabataan niya, kagwapuhan niya, may pera siya. Parte ng pagiging tao, may pagkakamali ka na nagagawa sa buhay. Kaya lang dumami kasi sila eh. Dumami yung mga babae, tapos nagpunlapan ng bata. Araw-araw, araw-gabi, nag-aaway kami. Kasi bugbugin na lang ako. Kasi nga, 6 na yung anak ko eh. Nung nagloko eh, masakit. Bata pa ako.
katwiran ko, tama na isa. Tama na isang maging kabit, wag nang dagdagan pa, di ba? Yung mga lakad niya, sinasama niya ako dun sa ibang pamilya niya. Natutulog ako dun sa bahay ng other family niya. So, lumaki ako na gano'n. So, parang sa isip ko, normal na lang para sa akin yung gano'n sitwasyon. Mahirap nga raw lunukin ang mga pagkakamaling nagawa ng kanyang ama. Ngunit wala raw silang ibang nagawa, kundi tanggapin na lamang ito. Katunayan, pigit matang inaruga ng kanilang ina na si Aling Mila ang 6 pang anak ni Mang Sandy sa ibang mga babae. Kabilang na rito si Jesus. Nakikita mo na yung tatay mo may ibang babae, tapos meron kang kapatid sa kapatid. Masakit yun, though. Masakit yun, pero kailangan tanggapin, wala namang kasalanan yung bata eh. Sa nanay ko, sobrang naawa ko kasi parang sobrang ang bait niya, sobrang ang martir niya. Aminado si Mang Sandy, naging marupok siyang haligi ng tahanan. Sa kabila nito, sa iisang babae lang daw nakapako ang kanyang puso sa kanyang asawa na si Aling Mila. Hindi naman ako nagpakasal sa ibit, sa kanya lang talaga nagpan eh. Tsaka tinuring ko, ako naman hindi nagluloko sa mga babae. Tinapat ko naman sila na ako talaga may asawa at anak. Eh, siyempre, minsan ang tukso, mahirap iwasan yan eh. Dumarating sa buhay ng tao yan eh. Kaya nga, siyempre, nga sinabi ko, nagkamali ako. Hindi na mauling mauulit yun. Matiwasay naman daw ang naging pagsasama nilang magkakapatid sa iisang bubong. Hanggang isang araw, binisita ng kanyang lola sa ina ang nooy 8 anyos pa lamang na si Jesus. Sa natatandaan ko, pumunta yung lola at lola niya dito. Pagkatapos nun, parang hiniram yata si Jesus. Kinabukasan, hindi ko na siya nakita. Ang panghihiram daw na yon kay Jesus ng kanyang lola, nagresulta sa mahigit 2 dekadang pagkakalayo nilang magkakapatid. Kahit madami kami, may parang part ng buhay ng isang tao na kailangan mabuo. Hindi lang para sa magulang mo, kundi para sa iyo na rin. Kasi part yun ng buhay mo, kapatid mo yon, kailangan malaman kung anong nangyayari sa kanya. Ngayon, bukod tanging si Jesus na lamang ang hindi nila nakikita o nakakasama. Iniisip ko rin kung anong nangyari sa kanya eh. Di ba yung mga dumarating na bagyo, kalamidad. Iniisip ko kung buhay pa kaya siya, kung okay ba yung buhay niya. Yung ganun. Kung may pamilya naman siya, baka iba sila ng maayos. Yung ganun. Hindi na nga raw bumabata si Mang Sandy. Kaya naman ang mga pagkakamaling nagawa niya nung kanyang kabataan, nais na raw sana niyang iwasto. Ipaawan ako ng pangangaral sa kanya. Huwag na siyang pag may asawa man siya ngayon, sana huwag niyang gayahin yung mga dinanas ko sa buhay. Magkaroon ng mga babae. Tsaka yan ang mga biling ko sa lahat ng anak kong lalaki. Kasi mahirap din. Pagdating ng panahon, nakapagsisisi rin eh. Yan lang ang pangarap ko sa buhay eh. Ako matanda na eh. Bakit kita maligaya na ako eh. Kung aadyahin daw ng tadhana, naway makasama na raw nilang muli ang napahiwalay nilang kadugo na si Jesus. Jesus, kung sakali napapanood mo ko ngayon, kami at ng mga kapatid mo nakikusap sana. Makita ka man lang namin. Sa personal kasi malaki ka na eh. Yung umalis ka rito, halos hindi lang na matandaan ko anong mukha kami ngayon. At saka kung may asawa ko mga anak, sana ipakilala mo kami akong magulang mo, at saka yung mga kapatid mo, at saka si Nanay Mila mo. Matagal na rin yung panahon na hindi ko alam kung kilala mo pa ako kasi bata ka pa noon, nung nawala ka. Saka matagal-tagal na panahon na yon. Pero alam mo, hinahanap ka namin. Huwag mong isipin na nag-iisa ka lang dyan. Nandito kami para, kung ano man yung problema mo. Or kung ano man yung nangyayari sa'yo. Sana isipin mo, iniisip ka namin.
Ayon sa mag-amang Mang Sandy at Gemma, Jesus Tayo Torres ang buong pangalan ng hinahanap nilang kamag-anak. Posibleng nasa 30 anyos na raw ito ngayon. Maaaring sa Catanduanes pa rin ito nakatira. 3 araw matapos ang aming panayam sa pamilya Torres, tila agad dininig ng Diyos ang kanilang mga dasal. Sa amin kasing pagsasaliksik, isang Jesus Tayo Torres ang natuntun namin sa Project 4, Quezon City. Ma'am, tanong ko lang po kung meron po kaya kayong residente na Jesus Tayo Torres. Meron po, ma'am. Agad kaming nagpasama sa bahay ng tinutukoy nilang tao. May hinahanap ka bang tatay? Meron po Saldi Torres. Ano? Saldi Torres. Dito sa reunions. Susunod, ang hindi nila alam, heto, parating na ang magsisilbing inspirasyon sa obra ng kanilang pamilya. Ay, si Jesus! Si Jesus na siya! Uy! Ikaw po. Dito sa reunions. Hindi lang pala si Gemma ang nananabik na makitang muli ang kanyang kapatid sa ama na si Jesus, kundi pati ang kanilang amang si Mang Sandy. Matagal na raw niyang pinapangarap na mayakap itong muli sa muling pagkikita ng mag-ama na Mang Sandy at Jesus. Ano kaya ang mananaig? Pagpapatawad o panunumbat? Isang malaking latay raw sa nakaraan ni Jesus ang ginawang pag-abandona ng kanyang ama sa kanilang mag-ina. Ang kinamulatan ko na lang po yung nanay ko. Ay nga, nagkwento po yung nanay ko ng tatay ko na nandito po sa Maynila. Ang pangalan po Saldi Torres. Bali, lumaki na po ako sa mga lolo't lula ko kasi yung nanay ko po namatay na po. Pinag-aral po ako ng lolo't lula ko kasi mahirap din po ang buhay namin eh. Kaya ginawa ko maglayas kasi ayaw na akong pag-aralin. Self-supporting ako para makapagtapos lang ng pag-aaral hanggang high school. Pumunta na po ako Maynila, ipagsapalaran. Hindi man daw nagabayan si Jesus ng kanyang sariling ama. Pinilit niyang magpakatatag at buhayin ang kanyang sarili. Sa kabila nito, hindi raw siya nagalit sa kanyang ama. Mahirap po yung lumaki ka ng walang tatay kasi lahat ng hirap padadanas mo. At tulad na lang yung nangyari sa akin. Sa akin naman po, wala po akong ano dun eh. Hindi naman po ako magagalit kahit malaman ko yung totoo. Kasi kung wala siya kasi, wala rin po ako. Yun lang ang maano ko. Pamilyadong tao na ngayon si Jesus. Bilang ama, sinisikap daw niyang ibahin ang direksyong tinatahak ng kanyang pamilya. Malayo yung tatay ko. Naisip ko na hindi ko pwedeng paranas din sa mga anak ko. Kasi kung baga sa naging na nga yung buhay ko, yung mga anak ko pa, kung itutulad ko rin sa takbo ng buhay ko, mahirap din po. Sa edad na 30, gusto pa rin daw maramdaman ni Jesus ang paglalambing ng isang ama. Gusto ko lang pong makita, saka gusto ko rin maano yung pagmamahal bilang isang tatay. Kasi noon talagang gusto ko po talaga siyang maano eh. Kasi mula sa bata pa ko, talagang nispik ko na talaga yung magkaroon ng tatay. Kasi maganda po yung nandiyan tatay mo. Wala na nga po yung nanay ko, wala po yung tatay ko. Kaya yung nangyari sa akin, yung buhay ko naging mahirap. Kinabukasan, dinala namin ang pamilya Torres sa isang garden sa Quezon City. Sinabihan namin silang kukuhanan namin sila ng karagdagang video habang nagpipinta si Gemma. Ang hindi nila alam, heto, parating na ang magsisilbing inspirasyon sa obra ng kanilang pamilya.
Kayo nag-painting? Ay, si Jesus! Si Jesus na siya. Uy! Ikaw po. Ano pa yun? Ito yung asawa ko. Patay na po yung Asawa na. asawa niya. Sinasama? Sa projector po. Kamusta ka na? Kamusta? Kilala mo yan? Kilala mo ba ako? Kilala mo? Kilala mo ako? Nakikilala mo pa ako? Nasa Project 4 ka lang? Ba't di ka man lang bumibisita sa amin? Ako si nanay nila. Kaya ng tatay mo. Yung nakakilala. Kasi ako eh. Kasi nung pumunta ka rin ganito ka. Medyo pa yan. Pagsama ng kikili. Maligaya. Nakita ko na rin anak ko. Sa haba ng panong pag-iiwalay. Kahoy ng tatay ko. So, alam ko siya yun eh. Saka yung biglang nag-beat yung heart ko. Natutuwa ako sa inyo kasi sobrang helpful nyo sa mga ganito situation. Biglang niyakap ako ng kapatid ko sa tatay ko. Biglang pa ko, nakaramdam pa ako na kasi kala ko kasi papasya lang po. Hindi ko pa alam na, hindi ko pa in-speak na nandito na po sila. Tayo ang pintor ng sarili nating mga buhay. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang magiging itsura ng ating kapalaran at kung magiging malaobra ba ang larawan ng ating pamilya. Dito sa reunion. Susunod, kip-kip ang lakas ng loob at determinasyong makauwi. Sinamahan namin ang 8 taong gulang na si Riza May, Panoveleta, Cavite. Ang sinasabi niyang lugar kung saan daw siya nakatira. 2 buwan na kasing nawawala si Riza May. Dito sa reunion. Sa halos 5 taon ng pag-ere ng aming programa, marami-rami ng mga bata ang naiuwi namin sa kani-kanilang mga pamilya. Kahit pa madalas, wala halos impormasyon na mapiga sa kanila, matagumpay pa rin namin silang naisasama sa kani-kanilang mga pamilya. Ganito rin kaya ang kalabasan ng paghahanap namin sa pamilya ng batang si Riza May. Tayo may tumulong sa amin. Pauwi. Mamay tumulong sa amin ha. Kip-kip ang lakas ng loob at determinasyong makauwi. Sinamahan namin ang 8 taong gulang na si Riza May, Panoveleta, Cavite. Ang sinasabi niyang lugar kung saan daw siya nakatira. 2 buwan na kasing nawawala si Riza May. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, nagiging pamilyar na raw kay Riza May ang binabagtas naming daan. Saan po sa inyo? Dire-diretso lang. Maya-maya lang, napansin naming hindi mapakali sa kanyang upuan si Riza May. Diretso lang. Diretso lang. Malapit na. Hanggang narating na namin ang bayan ng Noveleta, Cavite. Ganun. Paano? Dito, ganyan. Saan? Ganyan. Dito. Opo. Saan tayo? So, pag ano. Dito? Opo. Kanan? Opo. Nung mga oras na yon, kabisado na raw ni Riza May ang tinatahak naming daan. Pero napansin naming palabas na kami ng bayan ng Noveleta at papasok na sa mismong Cavite City. Maya-maya pa, muling nagturo si Riza May. Saan tayo rito? Diretso pa? Iikot tayo. Iikot tayo. Pakaliwa. Saan? Papunta doon? Pakaliwa? Ganon? Saan? Pag ganun po. Matuntun kaya namin ang mismong bahay nila Riza May. Hindi tayo maliligaw. Diyan na lang kuya. Diyan. Saan? Diyan. Pasok tayo? Opo.
Dito sa Josefa Bella Center o JFC namin nakilala si Riza May. 8 taong gulang. Kasama raw ni Riza May ang kanyang pinsan nung araw na siya'y nawala. Ang sabi niya kasi, niyaya siya ng pinsan niya, si Totoy. Totoy yung sinasabi niya pangalan. Umalis lang sila, pero walang dahilan kung bakit sila umalis. Sumakay lang daw sila ng bus. And then, pagdating nila ng Fairview, pinababa sila ng driver. And then after noon, hindi niya na nakita yung pinsan niya, iniwan daw siya. Mabuti na lamang daw at tinulungan si Riza May ng isang concerned citizen. Nakita daw si Riza May ng tricycle driver sa may Fairview. Tapos pinatulog sa kanila ng isang gabi. And then the following day, inirefer sa SSDD. And then directly po dinala sa amin. Hirap daw makakalap ng impormasyon ng staff ng shelter kay Riza May. Hindi kasi nito mabanggit o maisulat man lang ang buo niyang pangalan. Nasasabi niya naman na hindi siya nakapag-aral. Hindi siya naka-attend ng kahit na anong formal schooling. Tapos kahit yung ABCD, hindi niya alam. And then pag pinapasulat namin yung pangalan niya, hindi niya rin alam. Kasi kahit yung apelido niya, hindi niya rin alam. Minabuti naming mas kilalanin pa si Riza May. Ilan taon ka na? 8. Saan ka nakatira? Cavite. Bakit na kayo pumunta? Sabi ko po kay Totoy, pupunta lang kami sa Novaleta. Sino si Totoy? Pinsan lang po. Ang mga luha ni Riza May, senyales na hindi na niya kayang tiisin ang pagkawalay sa kanyang pamilya. Ayon kay Riza May, Remedios ang pangalan ng kanyang lola, habang Tina ang pangalan ng kanyang ina. May mga kapatid daw siyang nagngangalang Romilyn at Joshua. Dito sa reunions. Susunod! Dito sa reunions. Kahit 8 taong gulang pa lang si Riza May, kabisado na niya ang daan pauwi sa kanilang tahanan. At sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na pagtuturo sa daang aming binabagtas, sigurado kami, minuto na lang ang binibilang at makakaharap na namin ang kanyang mga magulang. Samantala, ipinagpatuloy namin ang paghahanap sa pamilya ni Riza May. Magandang hapon po. Ma'am, sa QTV 11 po kami. Magtatanong lang po, ma'am, kung may kilala kayong Remedios dito. Sa wakas, may nakapagturo na rin sa amin kung saan nakatira ang sinasabing ina at lola ni Riza May. Dito po ba nakatira sila Aring Remedios? Opo. Nandiyan din po kaya si Ate Tina? Tina? Opo. Hindi ko lang alam. Ate, magtatanong lang regarding dun sa may na-report po kasi sa amin na yung bata, si Riza May. Sino? Hindi po ba dito? Renzi May. Hindi po na, basta Riza May po. Renzi May, tunay na pangalan niya. Ngunit nalaman naming Renzi May at hindi pala Riza May ang pangalan ng hinahanap nilang bata at Jose ang apelyido nila. Kaya para mas makasigurado kung iisa nga si Riza May at si Renzi May, sinubukan naming kapanayamin ang ina ng bata na si Tina. Subalit ang kapatid na lamang nitong si Janet ang unang humarap sa aming team. Doon siya sa amin dito dati, dito. Tapos naligo siya. Pagligo niya, naggumala. Paggagala niya, may nagsama ng isang bata, dinala sa Noveleta, natulog sila. Pagising ng bata, wala na yung pamangking ko. Ayon kay Janet, isang batang nagngangalang Totoy ang nagsama sa kanyang pamangkin papuntang Noveleta. Pero nag-iaraw nung gumala yung pamangkin ko. Sabi ko, hindi makakarating ang pamangkin ko kung hindi mo sinama yan. Dito namin nakumpirma na iisang bata nga lang, si Riza May at si Renzi May. Hindi pa man natatapos ang aming interview kay Janet. Hinarap na rin kami ng ina ni Renzi May na si Tina. At laking gulat namin nung aming natuklasan na maliban kay Renzi May, may isa pa pala siyang anak na nawawala.
Ang 5 taong gulang na si Arwel o mas kilala sa tawag na Dugong, 7 buwan nang nawawala. Siwing nakita yun dito sa may total, may nakapansin pa dyan. Ngayon, sabi raw nakasay ng bus. May nagsasabi na nandito lang din daw, hindi lang makita dahil may nagsasama na matanda raw. Hirap daw silang matagpuan ang magkapatid na Renzi May at Arwel. Wala raw kasi silang naitabing larawan ng mga ito. Tatanong-tanong kami kung may bata kang na ano rito, mga 1 taon, gano'n. Describe na lang namin kung ano yung itsura. Ano siya, maputi, payat, medyo buk niya gabalikat. Tinanong na rin namin si Tina kung bakit hindi nakapag-aral ang kanyang anak na si Renzi May. Hindi nga po lang pag-aral kasi walang birth certificate. Bakit po walang birth certificate? Wala, hindi nakuha, hindi nasikaso. Niki, saan ka man? Dito mama mo, nahanap ka namin, namimiss ka na namin. Sana umuwi ka na. Lola mo, hanap na ng hanap sa'yo. Di ba naman sa kahanapin? Hindi tuloy makakain na sa... Ikaw lagi buwan bibig niya na makita ka. Sana umuwi ka na. Sa puntong ito, agad na naming sinundo si Renzi May para ihatid sa kanyang pamilya. Sa may isang bahay nyo, diretso pa? Ngunit bago pa man namin maihatid si Renzi May sa kanyang ina na si Tina, nakasalubong namin ang tiyahin ng bata na si Janet. Naiiyak kasi ako, sa akin lumamano to eh. Ano mo kayo? Mamang tiya niya ako. Sa akin na tinuloy sa bahay, kita mo naiyak sa akin. Naiiyak talaga sa akin. Tiya na po, tita niya ako. Si Renzi May hindi na bumaba sa mga bisig ng kanyang tiyahin. Nung narating namin ang kinaroroonan ng kanyang ina na si Tina, agad bumaba si Renzi May. Habang si Tina, tila naramdaman ang pagdating ng kanyang anak. Ako ito naiyak po si Kuya Kimi pa sa akin. Naiyak din ako kasi. Sa pagbabalik daw ni Renzi May, waring nabawasan ng kaunti ang alalahanin ni Tina. Siyempre masaya. Kahit ako isa sa anak ko. Sa anak ko na lang ang problema ko. Sana makita ko rin. Plano na rin daw ayusin ni Tina ang pag-aaral ni Renzi May. Atong mapasok na pasukan na, ayusin niya namin yung papel niya. Sa niya para mapasok. Halos pakagat na ang dilim, pero matyaga pa rin hinihintay ni Renzi May ang pagdating ng kanyang Lola Remedios. Maya-maya pa. Ano na nangyari sa'yo? Magandang gabi po. Ako po yung lola dito. Naku, hindi ko ako makatulog. Nag-iisip po ako. Hating gabi gising ako. Siya ang laging inaano ko. Ano kaya ako ang nangyari sa aking apo? Malaki raw ang pasasalamat ni Lola Remedios sa pagbabalik ng kanyang apo. Ngayon, si Arwel o Dugong na lang ang kailangan nilang hanapin. Eh, masaya na ho kami. Magsasama-sama na kami. Hindi na ako malulungkot. Hindi na ako maghahanap na sa kanya.
Sa ngayon, kailangan naman nilang harapin ang paghahanap sa isa pang nawawalang bata, si Dugong. Wala sila ngayong ibang magawa, kundi ang manalig na katulad ni Renzi May, makabalik din itong ligtas sa kanilang pamilya. Dito sa reunion. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Pamela Del Mundo, 41 years old, natagpuan sa Malolos, Bulacan. Si Bong Noguera, 37 years old, 5'8" ang taas, huling nakita sa San Jose Occidental, Mindoro. Si Linlin Makatalad. Si Romel Maquinano, 24 years old, huling nakita August 8, 2010 sa San Antonio, Zambales. Si Melanie Palana, huling nakita July 31, 2010. Si Alonza Adrias, 51 years old, huling nakita sa Negros Occidental. Si Benedict Thomas, 15 years old. Si Jillian Ortega, 16 years old. Si Rosana Saron, 41 years old, 5'3" ang taas, kulot at may balat sa kanang balikat. Huling nakita June 20, 2009. Si Jezabel de la Cruz, 15 years old, Bulag at Pipi, natagpuan sa Makati City. Sa pagtatapos po ng linggong ito, umabot na ng 529 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa ho kaming patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy pa rin po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011. O mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dahil ang tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay